One common future, one common agenda. So, ayan, ito na nga. Re-request nyo to, di ba? Ang dami yung nagre-request. Di ko alam kung bakit. So, ayan. Hi guys, welcome back sa ating channel. Siyempre, panibagong poster na naman ang gagawin natin. So, ayan. Ito, unlive ko na tong video na to pero hindi ko tinapos, no? So, sabi ko nga, i-record ko na lang, no? So, yan. Ito yung tema, no? One common future, one common agenda. Ang dami kasi nagtatanong, ang dami naghahanap. So, ito lang yung simple, no? Simple idea lang na pwede kong gawin, no? So, ganyan lang, ganyan kasimple, mabilis. So, dito nag-landscape ako, no? Kasi meron din nagtatanong, bali, 3-in-1 question na yung sasagutin ko dito sa video na to, no? Dito sa poster na ginagawa natin. Bali, yung una is yung tema ng one common future, one common agenda. Tapos pangalawa, ano bang mas okay? Portrait style o yung naka-landscape style. Tapos yung pangatlo is yung paano ba magkulay kapag once na hindi allowed yung paggamit ng marker sa isang contest, no? Lalo na kapag once na on the spot. So, ayan. Unahin natin yung unang tanong. So, yung unang tanong, ano ba yung mga pwedeng ilagay na simbolismo dun sa one common future, one common agenda, no? So, yan. Ito yung unang pwede mong gawin, no? I-drawing, no? Siyempre, pasok ka ng globo. Ayan, yung unity, yung shake hands na simbolismo, yan, pwede yan. Pwede rin yung susi, ayan, the key is the key, yan, ganyan. Tapos, lagay ka lang ng isang tao, isang kabataan, syempre. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan, yan, mga ganyan. Tapos, drawing ka lang ng mga buildings, mga futuristic na, nakagamitan, no? Pwede ka maglagay ng mga sasakyan, ganyan. Sa technology, pwede ka magpasok ng mga ganon, syempre. 'Di ba? Sa pag-unlad nga, 'di ba? Pag-unlad ng bansa, no? Tapos o kaya ng buong mundo, no? Tapos yan, lahat ng symbol na may kinalaman sa unity, no, sa pagkakaisa, tumutukoy din sa success. Ayan, pwede ka rin maglagay ng mga sulo. Tapos meron dito na makikita mo yun sa nakapaligid sa globo, no? Yan. Ito yung mga symbol na to, no? Pwede mo ipasok yan. Bali, pwede mo siyang i-search sa Google, no? Kung ano yung mga related topic na pwede mong ipasok sa one common agenda. So, ano ba yun? Ano ba yung mga pwede, no? So, ito. Pwede mong ipasok yung yung idea ng SDG. SDG yan, di ba? Ano ba yung SDG, no? Ito yung, ibig sabihin nito yung Sustainable Development Goals, no? Ayan, yung mga simbolismo na pwede mong ipasok. Ano ba yung mga meron sa SDG, no? Ano yung goals nila? Number 1 is yung no poverty. Number 2, zero hunger. Number 3, good health and well-being. Number 4, quality education. Number 5, gender equality. Number 6, decent work and economic growth. Number 7, reduces inequalities. Number 8, responsibilities, consumption and production. Next is yung pwede rin yung peace, justice and strong institutions. Ayun, yung mga pwede mong ipasok, no. Basta search mo lang sa sa Google yung SDG, no. Tapos meron din doon makikita mo na yung mga symbol na pwedeng ipasok. So yan, yan lang kasimple, yan lang yung mga common agenda na pwedeng ipasok, no. Ayan. Yan lang. Ganyan kasimple, ang dali lang, 'di ba? Ayan yung simple, no. Simplest way para makagawa ka ng poster about it sa one common future, one common agenda. Yan lang naman yung pinag-uusapan Parang yung United Nation topic lang din to, no? So, ganun lang kasimple. Pwede ka rin maglagay ng iba't ibang plugs. Kung gusto mo man. Ako kasi hindi ko na nilagay kasi parang napaka-common na ng maglalagay ng mga plugs, no? So, para maiba naman. Tsaka, di ba, nakikita nyo naman ibang style ng poster. Tapos ngayon, next tayo, sagutin natin kung ano ba yung maganda, portrait o yung landscape, no? So, kapag once kasi na ganitong kalalaki yung mga object na pinapasok sa isang poster, no? Yung kailangan, yung parang lang, yan, ganyan kasimple, konting details, konting lang, symbolism lang yung nilalagay ko. Hindi na ako nagpo-portrait. Hindi na ako nagagawa ng portrait, no? Para masakop ko, mas madali kong masakop yung pinaka space ng isang illustration o kaya ng isang papel o kaya ng isang kartolina, ganyan, no? Kung ano man yung gagamitin yung papel, no, sa poster making contest, no. So yan, ganyan lang. Dito nag-landscape ako kasi ito lang naman simpleng explanation lang about sa tema, no. Hindi ko na kailangan ng parang stages o yung growth nung nung pinaka-poster, no. So isang big impact lang, no, isang mabilisang mensahe lang. So ganyan. Ayun yung ginagamit ko pag once na landscape yung style o yung yun nga style ng pagdo-drawing ko. Ayan, ganyan lang kasimple. Parang pakalat lang siya, no, pakalat lang.
Tapos na yun nga nasa gitna yung pinaka poster, yung pinaka object, lahat ng object magkakasama sa loob ng poster na nasa gitna lang. So ganyan. Tapos next naman is paano kung once na hindi allowed gumamit ng pentel, no? Kapag once na hindi allowed yung pentel, dapat marunong ka ring mag-ship sa ibang genre, no, sa ibang style ng pagdodrawing, no. So yan, pwede kang gumamit ng black pastel. So sa akin kasi pag ganito, bawal gumamit ng ng marker. Ang ginagawa ko, inuuna ko yung black pastel, no. Bali parang magiging outline siya. Pero papatungan ko rin siya ng oil pastel after kung mag-apply ng black, no. Pero ang ganitong technique kasi ginagamit lang to ng mga yung mga sanay nang gumamit ng pastel, no, yung mga kaya ng kumontrol ng paggamit ng pastel. Meron kasing iba na hindi pa marunong, lalo na especially mga beginner, no, hindi sila kontrolado sa paggamit ng pastel, mabigat pa yung kamay nila, no, tapos hindi pa nila alam kung anong side yung unang dapat kulayan kapag once na nag-apply sila ng pastel, lalo na kunwari kaliwete ka ganyan, kasi minsan bibigyan mo rin pansin yung yung kung kaliwete ka ba o kananete, kung saan mong part kukulayan una, no, magsisimula. So sa akin ganyan, pwede ka rin naman gumamit ng papel, no, kaso syempre alangan namang aangat-angat mo pa ganun, 'di ba, para tuntungan ng kamay mo. Dapat doon pa lang marunong ka na kaagad mag-control. Bali practicein mo lang naman 'yan eh. So yan, ganyan ako magkulay kapag once na hindi allowed gumamit ng oil pastel, no, ay ng pentel pen o kaya ng kahit anong marker. Pwede naman yung susunod, pwede rin yung next na diskarte is yung sa huli mo na gagamitin, no, yung black pastel na pang marker or pang outline dun sa mga gilid-gilid, no. Yan. Kaso kasi may tendency minsan, no, kapag once na glossy yung mga pastel, medyo kumakalat, dumudulas-dulas yan. Dumudulas-dulas yung yung black pastel, no. Di parang magiging garalgal. Tapos once na naghahabol ka pa ng oras, may time limit, may tendency na yung parang bara-bara na lang. Tapos yung kunwari, lalagyan mo pa ng outline gamit yung oil pastel na black, yung mga maliliit na details, may tendency na matabunan lang sila ng black pastel, no. Ganun yun. Kaya para sa akin, kunwari, hindi allowed gumamit ng marker, ganito ng diskarte yung gawin nyo, no. So ayan, masasagot mo yung unang tanong at saka yung pangalawang tanong, no. Yun nga, paano kung bawal gumamit ng marker, tapos ano ba yung mas magandang gamitin, no, portrait ba o yung landscape. So pag once na hindi allowed yung marker, para sa akin ganito yung diskarte ko, no, naka-landscape ako. Yan, para mas malaki yung mga object na maidodrawing ko, no. Tapos ngayon, magagamitan ko pa siya ng diskarte na gagamitan ko siya ng black na oil pastel. 'Di ba? Nagiging parang outline na siya, no. Yan, 'di ba? Ganyan lang kasimple. Tapos yung pagkukulay nyo para yun sa akin kasi dark to light pa rin naman ako magkulay, no. Yan. Yan, ganyan ako kasi magkulay sa isang poster eh. Ayan. Tapos ngayon, kapag once na naman, ayan, 'di ba? Kunwari, example, para mabilis kang discarding, para mabilis makapagkulay. Ayan lang, ganyan ka lang. Gamit ka lang ng ilang kulay, no. Ayan. Tulad nito, ilang color lang din yung ginamit ko diyan, 'di ba? Shadings ng green, shadings ng red, shadings ng brown, at saka shadings ng blue. Ayan lang, 'di ba? Nakikita nyo, tapos may konting yellow lang na part, no. Ayan, 'di ba? Ganun, para mas mabilis kang matapos. Kunwari, 1 hour 30 minutes lang yung binigay sa inyo o kaya 1 hour lang yung binigay na oras, saktong-sakto na matatapos mo kaagad yung poster mo, no. Lalo na kapag once na may mga pa-challenge. Yung iba kasing contest, no, may mga pa-challenge na binibigay, no. Yung iba binibigyan lang ng 1 hour 30 minutes. So paano mo ma-maximize yung oras na binigay sa'yo? Ganito yung diskarte na gawin mo, no. Lakihan mo yung drawing, gamit ka ng ilang colorway ng kulay, ayan, 'di ba? Ganyan lang kasimple. Yun yung pinakamadali, no. Kasi marami nagtatanong kung paano nga ba madidiskartehan o matatapos yung poster mo kapag once na yung time limit is napaka-iksing oras lang, no. So ito yung diskarte na pwede mong gawin, no. Ayan, gamit ka lang ng ilang shadings ng kulay. Ayan. 'Di ba? Karamihan naman kasi sa mga contest ngayon announce na yung tema. So yan, ganyan lang kasimple, 'di ba? At least nakagawa ka ng maayos na poster, 'di ba?
didiskartehan mo lang siya sa idea na pwede mong ipasok, no? Bali, aralin mo lang maigi yung tema, tapos pili ka ng mga simbolismo na mas magandang gamitin. Huwag kang gumamit ng mga ano, no, yung mga normal, yung mga madalas na nakikita. Gamit ka ng bago, no? Bagong style. Kundi naman, gamit ka ng ibang ano, ng view. Ibang view naman. Kunwari sa ibon, kadalasan kasi makikita nyo yung nakaharap na nakalipad, no? So, ganun. Iba yun nyo naman. Gamitin nyo naman yung nakatagilid. Yan, di ba? Yung globo, kunwari, yung style ng earth, ganyan. Di ba kadalasan merong green, tsaka yung ano, yung blue. Meron siyang parang ano, kalupaan, no? Ganyan. So, ibahin mo naman. Gawin mo naman yung literal na globo talaga, no? Ayan, di ba? Ganun lang kasimple, no, guys. Tapos yung iba, yung buildings, parang black lang yata, tapos kinukulayan ng dilaw yung mga bintana. O, gawin mo namang realistic. O, di ba? Parang ganyan, no? Ganyan yung style. Parang box-box. Tapos ngayon, gamit ka ng perspective views, no? Gamit ka ng iba't ibang perspective views. Di ba? Ganyan lang kasimple, guys. Ang bilis lang gawin. Madali lang mag-isip. Lalo na kapag once na nakafocus ka sa mga ginagawa mo. Tsaka huwag tayong dumipende sa gawa ng iba, no, na kaya kung porkit maganda, gayahin na natin. Tigil na natin yung mga ganong pamamaraan. Artist tayo, may puso tayo. Kung mahal natin yung ginagawa natin, mas marami pa tayong magagawang bago, no? Makapag-create pa tayo ng mas maganda. So, ayun. Ayan, di ba? Tapos ito, turuan ko kayo. Pwede kayong gumamit ng ganitong background, guys, ha. Yung parang ganyan, no, yung parang blurred, may pagka-blurry, gamit yung iba't ibang kulay, no. Pwede kang gumamit ng ganyang background. So, siguro sa akin mo lang unang makikita to, no. Yan, nagawa ko ng ganyan kasi nakikita ko to sa mga ano eh, sa mga pixelated na ano, no, pixelated na picture. So, yan. 'Di ba? Oh, ganyan lang, para mga polka dots lang yung eyes. Kanya-kanya kasing design yan, kanya-kanyang estilo yan, no. Kailangan lang marunong ka lang talagang dumiskarte. So, yan. Kung may mga nakuha kayong idea sa akin, credits nyo, comment kayo below. Comment down below, guys. Subscribe na rin kayo sa ating channel, no. Ayun. Sa mga nagtatanong pala yung ano yung mga ginagamit nating brand, comment ko na lang siguro dyan, no. Comment na lang natin sa baba kung ano yung mga brand na ginagamit nating all pastel, lapis, ganyan. Para ano, para makita nyo rin, tsaka para yun na yung bilhin nyo, no, para kasi maging maganda yung poster na ginagawa nyo. So, yun, may mga katanungan pa kayo dyan sa baba, comment nyo lang. Hindi ko naman kasi masasagot yung true reply kasi ang dami yung nagchat-chat eh. Kaya lang isa-isahin ko, mapupudpudin ko pa yung kuko ko para ano, mag-reply lang sa inyo. Diyan na lang sa baba para mababasa rin ng iba, para iwas tanong na din, no. Siyempre mababasa naman nila yung mga comment eh. Mamaya pare-parehas lang naman pala kayo ng tanong. Actually pare-parehas lang naman talaga ng tanong eh. Pag tinignan natin sa ano, sa inbox ko, halos pare-parehas lang yung mga tanong, no. Mahirap kasing isa-isahin kahit sino naman eh. Mahirapan mag-isa-isa kung isa-isa ko kayang re-replyan, no. Kaysa naman ano, isin ko na lang ng isin, 'di ba? Mas magandang yung nare-replyan pa rin kayo kahit papaano, kahit dito lang sa ano, sa message box, no. So, 'yun. O, di ba? Ang simple, gamit din kayo ng brush kapag ano, magpa-pastel kayo, no, magkukulay kayo ng pastel para maiwasan niyo yung mga smudges, no. Pupunasan niyo agad. Ayan, tamang control lang, tapos tamang color harmony. Aralin niyo lang yan, guys. Ulit-ulitin ko yung sa video na ginagawa natin. Aralin niyo lang yan. Meron tayong mga videos diyan, no. Yung iba nga hindi na ako nag-voice over kasi medyo malat-malat din tayo, guys. Sobrang busy rin natin itong buong buwan, no. Ang dami nating ginagawa. Sobrang busy, no. Marami tayong pinagkakaabalahan, especially sa work, no. Kailangan din nating kumita ng income, di ba? So, yun. Ganyan lang kasimple. Tapos ngayon, yung background, kailangan yung ma-highlights yung pinaka-object nyo sa loob, no. So, gamit kayo ng dark na background. Yung kunwari yung ipapalibot nyo, no. Tapos ngayon, pwede kayong mag-shadings. Pag ganito yung style ng poster niya, pwede kayong mag-shading background, no. Pwede kayong gumamit ng ibang kulay, no. Kunwari, shadings ng red is yung orange, tapos going to yellow, ganun. Parang gagawin yung matapang yung ano, yung pinakakulay. Bali, parang warm siya. Warm color, no. Ayan. Kasi, bakit ko ginawa yan? Kasi, yung red color kasi,
pinapatay niya yung ano, iba't ibang kulay. Kunwari yung shades ng green, blue, ng orange, ng yellow, ng purple, pinapatay niya kasi mas yung kunwari sa isang color wheel, mas malakas maka-attract ng mata is yung kulay red kasi matapang. Masyadong matapang yung kulay niya, no. Para sa akin, sa akin ganun. Depende yan sa ano, sa eye view o kaya sa visual ng isang tao, no. Pero para sa akin kasi yung red is yun talaga yung malakas ang impact kapag once na nakita nyo sa isang color wheel. Para sa akin lang. Ewan ko sa inyo kung ganoon din kayo. Tapos yan, pwede kayong maglagay ng iba't ibang highlights, no. Pwede kayong gumamit ng yellow o kaya naman yung yellow green. Yun kasi yung mga ano, no, parang buhay na kulay, no. Ayan. O, 'di ba? Hindi ako gumamit ng ano, hindi ako gumamit ng marker, no, para magkaroon ng ano, tawag dito, ng outline, no. So, pwede rin naman kayong gumamit ng lapis, no. Para sa akin tulad nito, may ano, after nito nating magkulay, 'di ba? After natin magkulay, gagamitan natin to ng lapis pang outline. Kunwari, kailangan yung magkaroon ng ano. Dito sa akin kasi, para sa akin yan, okay na yun, tapos na. Pero syempre, kailangan ko pa rin lagyan ng ano, pinaka darker outline, no? Kasi may mga part na hindi nakikita kapag once na kinulayan ng pastel. So, yan, ganyan. Bali, ang gamit ko palang lapis dyan is Faber-Castell, no? Na 6, tama ba? 6 to. Ayan, ganyan, 6 yan, Faber-Castell 6, number 6 yan. Yung lapis na yan, yung kulay green na yan. Bali, makikita nyo yan, search, hanapin nyo na lang din, meron naman yan sa online, mura lang yan. Ang dark kasi ng kulay ng pencil na yan para sa akin, no. Yan na rin yung nakasanayan kong gamiting lapis kasi ang smooth niyang gamitin, no. Hindi ako nag-endorse, pero para sa akin kasi yan yung nakasanayan ko. Kaya kung sakaling gagamit pa ako ng ibang lapis, parang maninibago na ako, no. So, yan at yan lang din ang ginagamit kong brand ng lapis. Except sa Mongol. Yan yung nakasanayan ko. Tapos yan, diba? Yung sinabi sa inyo kapag once na mag-outline kayo, yan, ganyan. Lalo na nakulayan nyo na yung buong poster. Gamit kayo ng papel, guys. Para mapatungan ng kamay nyo. In case na ano, no, na medyo mabigat yung kamay nyo, sanay kayo na ano, no, nakalapat yung palad nyo dun sa ano, sa pinaka-papel, no. Ayan. Diba, nakita nyo, no, lumalabas na yung pinaka itsura ng poster natin. Yung kanina kasi okay na, kasi medyo plain. Kung sakto, paano may oras pa kayo sa isang poster contest, no, pwede nyo pang gamitan ng outline ng lapis, no. Pero kung wala na, ayun, katulad kanina, yun, yung pinaka-output, pwede nyo na ipasa yun kasi buhay naman yung kulay niya, diba? Hindi nyo na kailangan lagyan ng outline na, ano, na lapis. Pero sa akin kasi gusto ko, ano, ganito. Tapos, syempre, wala naman tong, ano wala naman tong time limit, di ba? Naka-free time naman ako ng open R naman to, So, yan, gamitan ko na ng outline na lapis. Ayan kasi yung mga, ano, option nyo. Pinakita ko lang yung mga option nyo. Pwede kayong gumamit ng lapis o pwede kayong gumamit ng, ano, ng black pastel, no? Kung sakali. May mga malulupit kasi na gumagamit talaga na, ano, no? Yung pastel lang talaga yung ginagamit nila. Pero yan, di ba? Tapos na, malapit na. Nakikita niyo, di ba? Ganun lang kasimple. So, yun. Sana nasagot ko yung mga tanong niyo, di ba? Kung umabot ka sa videos na to, sa part ng video na to, subscribe mo na. Share mo na din yung videos, di ba? Para mas marami pang makapanood. Yan. Diba? Sa next video, kita-kits ulit tayo. Meron naman tayong panibagong poster na gagawin. Siyempre, obvious na yun. So, yan. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi kong walang kwentang bagay, no? Nasayang ko yung 19 minutes. 19 minutes video pala to, no? So, yun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Sana marami kang napulot na aral at natutunan sa mga ginawa kong video ngayon. So, yun. Maraming salamat. Final output. Let's go! Meow, meow, meow. Subscribe na, guys. Thank you and God bless.